Mga tol, alam natin na testigo ito pong si Senador o dating Senador Antonio Trillanes sa paparating na impeachment trial ni Sara Duterte. Pero medyo nagulat dito si Trillanes sapagkat hindi lang pala prosecution ang kumuha sa kanya bilang testigo. Ayon po sa pagtatanong nitong si Ronald Llamas sa kanya sa naging interview nito, sinabi po ni Ronald Llamas na pangunahing testigo ni Sara Duterte sa kanyang kakaharaping impeachment trial, itong si Antonio Trillanes, medyo ikinagulat nga po ito ni Trillanes eh. Pero alam niyo normal lang naman po yan mga tol, na ang isang witness kahit kalaban po ito ng kanyang, o kahit ito po ay kanyang inaakusahan, pwede po siyang gawing witness sa parte ng akusado sapagkat ang tawag doon hostile witness, ano? Pero titingnan natin yan kung anong mangyayari sa July 6. Yan po yung unang araw ng pagdinig o paglilitis ng mga impeachment or articles of impeachment laban kay Sara Duterte. Ilang araw na lamang po ang inaantay natin. 13 days na lamang mga tol. Magka-countdown na po tayo dyan araw-araw. 13 days na lamang makikita na po natin ang isang proseso ng paghahanap ng pananagutan laban kay Vice President Sara Duterte na kumakaharap sa 4 na articles of impeachment. Ipapaalala ko lamang po muli sa inyo. Ito po yung pagbabanta niya sa buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ng ating unang ginang at ng dating speaker na si Martin Romualdez. Ikalawa, yung hindi maipaliwanag na yaman nitong si Sara Duterte. Ikatlo, yung sinasabing panunuhol po niya sa mga naging kawani o nakasama niya sa Department of Education nung siya po ay Secretary of Education pa. At ikaapat, yung hindi po tamang paggasta ng confidential funds, 125 million pesos noong December 2022 na nagasta lamang sa loob po ng 11 araw. Pero ayon po sa testigo at bagman di umano niya na si Ramil Madriaga, ito daw po ay talagang ginasta sa loob lamang ng 24 na oras. Nandyan din po yung di tamang paggasta sa 612.5 million pesos nung siya po ay kasalukuyan ding pinuno ng Department of Education. Ngayon, puntahan po natin itong naging interview kay dating Senador Antonio Trillanes at reaksyonan po natin mga tol. Sa unang bahagi pa lamang ng interview na ito ay yun nga yung binanggit natin kanina tungkol sa napipintong pagtestigo ni dating Senador Antonio Trillanes at sino ang maghahain sa kanya? Si Sara Duterte, no? Ang legal team po nito. Kaya medyo nakaka-excite po itong mangyayaring paglilitis sapagkat alam naman natin na si Trillanes ay testigo rin, isa rin po ito sa mga testigo ng prosecution. Tapos ngayon, malalaman po natin, nakasama din pala siya sa mga testigo, pangunahin pa, no, para po kay Sara Duterte. Pakinggan po natin ang interview po na ito, mga tol. Hello po. Nice Mukhang to mahal na meet mahal you ka po. ni Sara. Talagang kinuha ka sa testigo nila. Yun, no? Oo. Oh, yan. Sa final nila, sa Senado, ikaw yung kanilang pangunahing testigo. Diba? Baka naman nagkaayos na kayo. Baka nakatanggap po kayo ng maleta ni Sara. Oo, sana all. Sana all. Pero bakit gagawin testigo? Anong meron? Yun ba yung sinabi? Yun ba yung sinabit nila? Or Parang gulat na gulat si Trillanes, ah. kinocall lang nila yung Siguro, baka ulap laba. Baka reverse yung psychology? lamang ng isip ni Vice President ko lagi sa pagtulog at sa pagising. Gusto nilang ma-exercise sa kanilang kamalayan. No, No? Kaya inuna ka na. Ganun ang obsession. Parang nagulat si Trillanes doon po sa sitwasyon, ano. Pero alam niyo mga tol, normal lang naman 'yan. Kasi basically kahit hindi nga siya gawing testigo ng kampo ni Sara Duterte, tatayo pa rin naman siya bilang testigo sa impeachment court at magkakaroon ng tinatawag na cross-examination. Kasi sa ating pagkakaalam, no, kahit hindi po tayo abogado, ang impeachment court ay nakahango din po ang panuntunan niyan sa most of it sa rules of court
At kapag ka may inaakusahan, in this case, si Sara Duterte, ang nag-aakusa ang magpapatunay. Kaya basically, ang makikita po nating proseso o yung stages of trial ay syempre makikita muna natin na nagpepresenta ng kanilang mga akusasyon. Ang prosecution, kaakibat ng mga akusasyon na yan, ang mga testigo at bahagi po ang mga ebidensya. At bahagi po ng mga ebidensya ang paglalagak o paghahain ng mga testigo. In this case, si dating Senador Antonio Trillanes at iba pa. Tapos after nun, kung makatapos na pong maglabas ng mga argumento, ebidensya sa kanilang mga akusasyon, ang prosecution ay bibigyan naman ng pagkakataon ito pong depensa na yung mga testigo ay kanila pong i-direct o i-cross examination. Ibig sabihin, sa mga sinabi po partikular nitong si Trillanes, sa mga naging interview niya, pagtestigo niya bilang resource person sa Senado at sa House of Representatives, uulitin niya po yan sa pagtatanong sa kanya ng prosecution sa paglilitis na ito kay Sara Duterte. At sa mga pagtatanong na yon ng prosecution, doon naman po huhugot ng mga cross-examination question ito pong depensa o mga abogado ni Sara Duterte para matukoy kung nagsasabi ba ng totoo o hindi ang testigo. No, yan po yung ine-expect natin diyan. After that, ngayon kung matapos na yung mga proseso na yan, yung depensa naman po ang maglalagak ng kanilang mga ebidensya at testigo. At yun nga, sinasabi dito ni Ronald Llamas na pangunahing testigo ng depensa si Trillanes. Ano kaya yung mga maririnig naman natin ng mga katanungan kung sakasakali sa depensa o legal team nitong si Sara Duterte? Yan ay malalaman natin siyempre kapag ka nagsimula na si July 6 ang impeachment trial laban sa kanya. Patuloy po nating pakinggan ito pong interview kay Trillanes. Century is living rent-free in their heads. Yes. Parang record din kay Alan Peter. So pag-uusapan po natin yung upcoming impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano pong mga paghahanda ang ginagawa nila? Parang mas malakas yata yung lawyers. Okay lang ba yung audio natin, mga tol? Reverse na yan sila. Paki-comment nyo nga kung okay lang yung audio. Naririnig nyo ba ng maayos yung usapan ni na dating Senador Trillanes at ng mga nag-i-interview sa kanya na si Ronald Llamas at si Lovely Granada? Kasi parang mahina, nasanay ako doon sa isang speaker natin na ginagamit. Okay naman, malinaw. Hindi po... Ayan, okay. Sige, salamat. Sige, magpatuloy po tayo dito. Para nga for the trial itself. Pero ako kasi, meron pa rin akong pakiramdam na may gagawin pa silang mga interventions para susubukan nilang hindi matuloy yung trial. Kaya lang yan. These are destabilization moves. Sen, ano pakiramdam mo? Na karamihan sa mga sinasabi mo dati na para kang voice in the wilderness. The boy who cried wolf. Ayan ngayon. Mahina ba? Sige, ayusin natin mga tol. Subukan natin gamitin yung cellphone ko na mismo. Kasi parang hindi maganda yung Bluetooth dongle ko . Sandali lamang at bigyan niyo po ako ng pagkakataon na maayos po ito. At ayusin natin para maganda naman yung napapakinggan po ninyong audio. At ito nga, sandali lamang at inaayos na natin. Napapanood po ninyo ngayon yung interview pero hindi nyo na makikita. Mukha na lang ni dating Senador Trillanes ang makikita ninyo. Audio na lamang kasi i-play ko na po ito sa mismong sa mismong na po cellphone ko. Yan, medyo lalakas po ito ngayon dahil nga cellular phone na gamit natin. Lagay natin dito. Okay. Yan Sana
maayos na. Ulitin natin yung interview sa kanya. No? Pakinggan po ninyo. At reaksyonan po natin. Dito na tayo magbabase ngayon. tuloy yung Yan. bayan. Mhm. Kaya, Dali, ano ulitin lang natin. These Yan. are, Hello po. Lovely. Nice Mukhang to mahal na meet mahal you ka ni po. Sarah. Talagang Ha? kinuha ka sa testigo nila. gano'n? Oo. Oh, yun nga lang. Sa final nila, sa Ah. Senado, ikaw yung kanilang pangunahing testigo. Ayos. Baka naman nagkaayos na kayo. Baka nakatanggap po kayo ng maleta ni Sarah. Oo, sana all. Oo. Sana all. Oo. Pero bakit gagawin ng testigo? Anong meron? Yun ba yung sinabi? Yun ba yung sinabit nila? Or parang kinokol lang nila yung Siguro, baka ulab-labab. Mukhang hindi pa alam ni dating Senador Trillanes, ano? At anyway, katulad po nung sinabi natin kanina, yun po yung proseso ng pagdadaanan niyan, mga tol. Karapatan naman talaga ni Sara Duterte. Meron kasing tinatawag na compulsory attendance of a witness para sa isang akusado. Kahit ito po ay against your interest, kung sa tingin mo makakatulong ito, pwede mong ipatawag bilang iyong testigo ang isang tao sa paniniwala mo na makakapagbigay ng katotohanan para sa kinakaharap mong legal na problema. Tuloy po natin ang pakikinig. Baka Reverse psychology. yung lamang ng isip ni Vice President ko lagi sa pagtulog at sa pagising, gusto nilang ma-exercise sa kanilang kabalayan. no Kaya, obsess. kaya inuna ka na. Ganun ang obsession eh. Alam mo ba yun? Century is living rent-free in their heads. Yes. Oo. Parang kay Kwan din. Kay Alan Peter. Sa mga hindi po pamilyar sa boses na nadidinig po ninyo, ang kausap po at interviewer po dito kay dating Senador Trillanes ay si dating Secretary Ronald Llamas at saka si Lovely Granada, no? Kamakailan sumikat po talaga ito si Lovely Granada dahil isa po ito sa mga origin. Ang origin ay Mindanao, Bisaya po ito. Tapos nagsasalita laban o kritiko ng mga Duterte. Kasi karamihan po talaga sa mga Bisaya, marami talagang mga sumusuporta, lalo tagang mga Mindanao, pabor para sa mga Duterte. Kaya nung nagsalita po itong si Lovely Granada, ay mukhang naglikha po ito talaga ng ingay. No, na-threatened ang Bisaya community or yung mga nataga Mindanao sa kanya. Dahil imbis na kasama nila, pero siya po ay nagkikriticize sa pamilya Duterte. So pag-uusapan po natin yung upcoming impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano pong mga paghahanda ang ginagawa nila? Actually, yung mga lawyers, na sila, nagre-rehearse na yan sila para nga for the trial itself. Pero ako kasi, meron pa rin akong pakiramdam na may gagawin pa silang mga interventions para susubukan nilang hindi matuloy yung trial. Mhm. Kaya lang yan, these are destabilization moves. Courts. Sen, ano pakiramdam? Mukhang tama yung hinala ng ilan sa mga manonood natin, Talagang yung diskarte ng kampo ni Sara Duterte ngayon ay i-destabilize yung mga supporter niya, ang gobyerno, o kaya i-delay yung proseso. No? Pero tingin ko naman sa kasalukuyang leadership ng Senado sa pamumuno ni Senate President Sherwin Gatchalian, matutuloy na po yan kahit anong gawin pa ng mga supporter at legal camp nitong si Sara Duterte. Matutuloy at matutuloy po yan, naniniwala ako, sa July 6. Wag lamang talagang magkaroon ng kaguluhan, partikular diyan sa Senado. Pero mukhang hindi na po yan mangyayari dahil nga yung mga Duterte supporters diyan mahigit isang buwan nag-camp sa premises po ng Senado sa labas, nagsipag-alisan na po sila. Nagsarili na po silang baklas ng kanilang mga gamit simula po nung mapatalsik na rin officially sa pagiging Senate President ito pong si Alan Peter Cayetano. Dahil karamihan sa mga sinasabi mo dati na para kang
voice in the wilderness, no? The boy who cried wolf. Eh ngayon nakakatotoo na. Yung mga bank accounts, no, yung ICC. Yeah. ICC, yung kay Deputy Ombudsman Karandang, no? So marami yan nangyayari na ngayon, no? Anong pakiramdam mo? Validated ka ba? Masaya ka ba? Malungkot ka na yung mga prediction mo nagkatotoo? O, singit muna tayo, no? Kasi sa totoo lang, mga tol, maraming nagdududa kay Trillanes noon. Kahit tayo Ako, aminado ako na hindi ko masyadong pinaniwalaan si Trillanes. Dahil nga nadala po tayo sa retorika nitong si Rodrigo Duterte. Hindi ko binoto si Rodrigo Duterte noong 2016 kasi ang isa sa pangamba ko, mamamatay tao po ito No, hindi ako naniniwala sa kaparaanan niya. Kahit napaganda niya, sabi ng mga taga Davao, ang City of Davao. Pero dahil nga naging pangulo siya, at ako naman, pulis din nung mga panahong iyon, obligated na suportahan kung sino po ang Commander-in-Chief. At dahil nga po sa mga retorika ni Rodrigo Duterte, somehow napaniwala niya po ako, no, na talagang siya'y laban sa korupsyon. Pero pagdating sa illegal na droga, hindi niya ako napaniwala dahil alam ko ang kalakaran, mga tol. Dati akong pulis Alam ko po talaga ang kalakaran ng mga panahong iyon. Kaya pagdating sa laban kontra droga, hindi niya po ako napaniwala. Inulit ko lamang Pero yun kasi talaga ang nakikita ko nung mga time na yon. Pero pagdating sa korupsyon, halos mapaniwala niya ako na talagang siya grabe, tinitingnan kung sino yung mga corrupt na mayor, kung sino yung mga corrupt na mga public officials. Pero lahat pala pakitang tao lamang. At most of the accusations na binato ni dating Senador Trillanes noon ay totoo, no? Simula po nang siya nag-akusa dito kay Rodrigo Duterte sa panahon pa lamang ng pangangampanya o pagpapail pa lamang ng kandidatura nito sa pagkapangulo nung humabol po ito, nagsasalita na si Trillanes at ibinubulgar niya na yung kanyang nalalaman, partikular sa mga bank accounts ng pamilya Duterte. And it appears na tama po iyon sapagkat hindi man natin nakikita ngayon yung mismong bank records, naglabas naman po ng transaction records na tinatawag na covered as suspicious ang AMLC. No, hindi po 'yung nagsisinungaling Kaya kahit nga po mga abogado ni Sara Duterte hindi mapabulaanan yung sinasabing inilabas na covered at suspicious transactions sa mga bank accounts ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Ang total po nito, 4 billion pesos mahigit, the inflow at outflow ng pera, no? Ang tanong, ano-ano kayang bangko yan? Pero sinasabi ni dating Senador Trillanes sa kanyang akusasyon at sa kanyang mga impormasyon ay binahagi na simula po noong 2007 hanggang 2015, a total of more or less 2.7, no? 2.7 billion pesos ang naglabas-pasok sa mga bangko ng pamilya Duterte, including, no, itong di umano ayon kay Trillanes na si Kitty Duterte. At tandang-tanda ko yan at ako'y medyo masaya dahil yan ay unang sinabi ni dating Senador Trillanes sa ating programa. Sinabi niya yan sa ating programa, I believe mahigit isang taon na ang nakakalipas na top 1, dito ko una itong binanggit na si Kitty Duterte di umano daw ay kasama sa mga may account na nilagakan ng dividendo mula po sa illegal na droga. Anyway, lahat naman po iyan ay pinabubulaanan ng kampo ni Sara Duterte. Kaya tingnan natin kung sino sa huli ang nagsasabi po ng totoo kapag lumabas na ang mga ebidensya o partikular yung mga bank records nitong mag-asawang Sara at Mans Carpio. Tuloy po natin ang pakikinig dito kina dating Senador Trillanes. Yun ang problema sa mga doomsayers Yeah. Pag nagkatotoo yung kanilang mga prediction. Oo. Well, personally, siyempre, you feel good na marami nang nakakakita ng mga dati natin sinasabi. Pero we're still in the moment. Dito pa tayo sa bakbakan. Kaya it's too early to celebrate. Kailangan lang matapos natin yung digmaan bago tayo makahinga ng konti. So anong tingin mo, Sen? Katulad ng sinabi ni Winston Churchill, is this the
end of the beginning or the beginning of the end? Ayan, sa tanong na yan mga tol, ano sa palagay ninyo? Simula na ba ito ng pagtatapos ng pamilya Duterte sa national politics? No? Kasi ako naniniwala na sa ngayon at sa mga susunod pang taon, hindi pa matatalo ang Duterte sa Davao eh. Pero sa national kaya, matatalo na kaya si Sara Duterte? Kung sakaling ito po hindi makonvict ng impeachment court, makakakandidato po ito sa 2028. Mananalo kaya si Sara Duterte o matatalo? Si Baste Duterte naman, kung sakasakaling makonvict ito pong si Sara Duterte, siya po yung pinupwesto ngayon sa harapan ng publiko na hahalili kay Sara Duterte. May posibilidad kayang manalo itong si Baste Duterte sa 2028 in the event na makonvict si Sara Duterte sa isang impeachment sa impeachment trial po na kanyang kinakaharap? Hindi natin alam 'yan, no? Kasi matagal pa ang 2028, pero ako naniniwala ako sa mga sinasabi dito ni Trillanes na ito'y simula na ng pagtatapos ng Duterte era kung tawagin niya, no? Pakinggan natin siya, patuloy. It's the beginning of the end ng Duterte Duterte era, no? Kasi ano pa rin 'yan pagka hindi ito natuldukan with finality, pwedeng mag-resurrect yan at kaya sana ma-follow through natin. Resurrect na parang zombie. Nangangamoy niya, pero nangangagat pa rin. Oo. Kasi mga bata pa Mga bata pa sila. They prey on the brains though. So yung mga supporters, ayoko na mag-doubt. Naubos ka yung brains ko. Makasingit lang ako, pasalamatan ko lamang. May nag-send ng stars sa Facebook si Maria Busdeker. Maraming salamat po sa inyong pong blessing. Alam niyo mga tol, salamat sa inyong suporta, pero kahit hindi na kayo mag-send ng digital gift, naka-turn on na lang yan, pakikisama kay Facebook at saka kay YouTube. Pero yung panonood nyo pa lamang po dito sa ating programa, sapat na talaga. Nag-uumapaw po ang blessing kay Tapon ngayon dahil po sa inyong suporta. Nakatutuwa po talaga yan at forever grateful ako, mga tol, I should say, sa suporta po ninyo sa ating programa. Maraming salamat. Kaya no need na mag-send ng mga super chat, super sticker, stars na yan. Again, kaya lang po naka-turn on yan kasi baka naman hindi maging mabait sa akin si Facebook at YouTube. Negosyo kasi sa YouTube at Facebook yan. Alam nyo po ba na bawat sinesend po ninyong digital gift ay 30% na pupunta sa YouTube at Facebook? Kaya sayang din, di ba? Pero kung kaya nyo naman, di salamat. Pero kahit wala na yan, maraming salamat. Ang mahalaga, nakikita ko po sana kayo dito sa ating programa, nagko-comment, at kahit hindi ko na siya shoutout kung yung pangalan, at least, nakita ko kayo. No, hindi naman kinakailangan ma-shoutout ko kayo every now and then. Dahil alam nyo naman mga tol, kapag tayo po yung nagtatalakay, hanggat maaari, nakapokus lamang ako doon po sa topic. Parang nasa loob lang ng classroom. Dati po kasi akong teacher, kaya habang nagdi-discuss, dapat wala pong ibang pinag-uusapan kung hindi yung topic. Pwede kayo magtanong, pwede kayo mag-raise ng inyong mga opinion, pero sana nakapaloob pa rin po sa topic natin para hindi po tayo ma-divert. Ngayon, ulitin ko lang, salamat po sa inyong lahat at balik na po tayo dito po sa ating nire-reaksyonan na interview. Nakabanat hindi ko alam kasi. So people are saying, especially the Duterte supporters, sabi nila na itong impeachment trial daw na pine-prepare, this whole impeachment case ay para daw, ay dahil takot na takot daw ang mga tao na mapapanagot sila pag si VP Sara ang naging presidente. Anong sagot niya ni Trillanes? Siyempre, bago sagutin ni Trillanes, kunyari ako rin yung ini-interview, assuming. Alam nyo mga tol, aaminin ko natatakot po ako na maging Pangulo si Sara Duterte. Pero hindi po para sa sarili ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako natatakot mamatay. Nag-aalala lamang ako para sa aking pamilya. Na what if kung ako'y mapatay o mamatay, ano nang mangyayari sa kinabukasan ng aking pamilya. Pero sa sarili ko, di ako natatakot mamatay. Ngayon,
Ano ang kinakatakot ko? Katulad ni dating Senador Trillanes, baka mag-collapse yung demokrasya po natin. Na tayong mga kritiko, i-persecute kapag ka si Sara Duterte na ang Pangulo. Mawawalan po ng boses ang dissent, no? Higit sa lahat, iba po ang utak nitong si Sara Duterte. Kung ang tatay niya, aminadong mamamatay tao, si Sara Duterte hindi po ito umaamin na mamamatay tao. Pero, ang sinasabi po ng mga testigo laban sa kanya, masahol pa raw po sa gawain ng tatay niya itong si Sara Duterte. Kung natatandaan po ninyo, si Arturo Las Cañas, di ba? Nagsalita po ito sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng mga interview sa kanya. Sinabi na higit pa daw po ang katangian nitong si Sara Duterte sa kanyang ama. Takot nga daw po dito si Rodrigo Duterte. Yun ang sinasabi ng mga malalapit kay Rodrigo Duterte. Takot si Rodrigo Duterte kay Sara Duterte. Siguro dahil anak, hindi niya pinapatulan at kung anong gusto, pinagbibigyan niya na lamang. Pero lahat yan akusasyon, ha? Nililinaw natin. Lahat yan akusasyon. Ngunit, ang hindi maitatanggi, yung mga akusasyon na yan, nakita po natin sa pananalita ni Sara Duterte. Diba? Kung kaya niyang gawin sa Pangulo ng Pilipinas na pagbantaan ang buhay nito, ang asawa nito at ang dating speaker, common sense, how much more sa atin na pangkaraniwan lamang. Saka, parang ang hirap isipin mga tol na isang Sara Duterte ang mamumuno sa atin na wala namang napatunayan. Ano ba, kahit ang mga DDS hindi nila kayang sagutin yon. Ano ba napatunayan ni Sara Duterte? Wala naman. Oo, si Rodrigo Duterte, napaganda niya ang City of Davao. At naging Pangulo siya, sabi ng mga Duterte supporter, maraming nagawa. O given, no more debate about dyan. No? Ipagpalagay natin na tama sila. Pero si Sara Duterte, ano ba nagawa niya other than anak siya nitong si Rodrigo Duterte? Okay? Sige, pakinggan na po natin si Trillanes at naging tanong po sa kanya. Takot daw dahil sa 2028, si Sara daw malamang ang manalo sa eleksyon. I think ano yan dalawang puntos yan. Una, yung accountability. Dito kasi yung sistema natin, regardless kung popular ka o hindi ka popular, pagka meron kang ginawang krimen, mananagot ka. So kaya yan may mga mekanismo. Ina-avail lang natin yung mekanismo na yun. Hindi naman pwedeng natuklasan yung mga milyon, bilyon na ninakaw tapos common sasabihin, politika yan, hindi na natin gagamitin. Hindi, kailangan natin gamitin yung accountability mechanism na yun, which is through impeachment. Doon naman sa kabilang punto, tama, no? Talagang nakakatakot yung Sara Duterte presidency. But for an entirely different reason. Sila, sabi nila dahil natatakot dahil babalikan kami o kung sino man. Ako natatakot in the sense na gigibain niya yung ating demokrasya. Kaya at maraming papatayin itong mga taong to kasi mga violenteng pamilya ito. Unprecedented ito eh. Ngayon ka lang nakasuhan isang Pilipino at isang Asyano sa International Criminal Court for crimes against humanity. Wow! At isa sa mga namuna niyan. Proud ka? O baka magalit kayo kay Lovely Granada, sarcasm yun mga tol. Hindi porket sinabi ni Lovely Granada, wow, ang galing. Tapos sabi naman ni Ronald Llamas, proud ka. Sarcasm po yun. Alam naman po natin na hindi po nakaka-proud. Alam naman po natin na hindi po nakakatuwa at nakaka-wow yung kinakaharap na kaso nitong si Rodrigo Duterte. Biruin mo ang akusasyon sa kanya, libo-libo ang pinapatay. O dahil po sa kanyang pulisiya at pamumuno, libo-libo po ang namatay ng mga kababayan po natin Pilipino. Kaya yun marahil ang napaghuhugutan ng mga sarcasm na yan nito pong si Lovely Granada. At isa sa mga namuna niyan, tahimik, na sinubaybayan at saka nakasampa ng mga communication sa ICC, si Senator Trillanes. Pero minsan, Senator, ang mga banat nila ay sa mga Pagbigyan natin tong argumento nitong DDS. Sabi niya, 1.7 trillion ang nawala sa kaban ng bayan, inilagay lang sa maleta at binigay sa mga kaalyado ni PBBM at Romualdez. Sige, patunayan mo. Ganun lang kasimple mga tol. Akusasyon yan eh. O ngayon, ang akusasyon kay Sara Duterte, 125 million pesos
ang nilustay na confidential funds saka 612.5 million pesos, patutunayan yon. Ngayon, kung may akusasyon kayo, hindi sapat ang social media. No, yan yung sinasabi natin dito. Hindi sapat ang social media kahit mag-flooding ka pa ng comments mo diyan, hindi yan makakatulong. Makakatulong yan kay top 1. Kasi the moment na nagko-comment kayo, mas maraming engagement ang ibibigay sa akin ni YouTube. At mas maraming engagement, mas malaki po ang ibabayad sa akin ni YouTube sa mga videos po na ginagawa ko. Kaya para sa kaalaman ninyo mga DDS, kung talagang sa tingin ninyo may ninakaw na pondo si Pangulong Bongbong Marcos, wag nyo pong idaan sa social media lamang. No, okay lang na idaan nyo sa social media pero wag sa social media alone. Kasi hindi yan mapapanagot si PBBM. Susuportahan ko pa kayo kung may mga ebidensya kayong ilalatag eh. 'Di ba sabi niyo 1.7 billion o million. 1.7 trillion rather. Ang tanong, yan ba ay logically possible? That is physically probable ba yan? O kung ano man? Unang-una, yung amount, pagka 1.7 trillion pesos ang inilagay mo sa maleta at ibinigay mo sa mga PBBM at mga kaalyado ni Romualdez, isipin ninyo ang magiging epekto noon sa ekonomiya. Meron pa kaya magsisirculate ng mga pera? At sa loob lang ng 4 na taon, kaya mo bang i-deliver yung 1.7 trillion pesos? Make sense, no? Sa bagay, kahit ano namang ipaliwanag natin sa kanila, hindi naman nila mauunawaan yan. Ang punto, uulitin ko, kung may akusasyon kayo, hindi lamang sa social media ninyo dalhin. Hindi kasi kayo mananalo sa social media, no? Kung naratibo ang gusto nyong mangyari, still hindi pa rin kayo mananalo dahil mas marami ang mga hindi po DDS. Ang mga DDS, wala naman pong majority. Ang majority nasa ibang mga Pilipino na hindi po DDS. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Bakit ito lamang si Sara ang inyong binabanatan? Paano yung mga ibang mga magnanakaw? Exactly. Ibang mga mamamatay tao? Ibang mga plunderers? No? Ang sagot ko po dyan, Tama naman po yun. Sabi ni Lynn, DDS or BBM, wag na kayo mag-comment or watch for this vlogger kasi sabi niya sa kanya lang naman daw mapupunta yung ano sa YouTube, hindi FB, di ba? Alam nga na mapunta sa inyo. Di ba? Kabubuhan naman yung pinagsasasabi ng tao na ito. Alam nga na mapunta sa inyo. Sa akin talaga mapupunta, ipakita ko po sa inyo. Di ba? Nanonood kayo at mapupunta sa akin yung revenue. At bahagi ng revenue na yan mapupunta sa tax na binabayad ko sa gobyerno. Ikaw, magkano ba binabayad mo sa tax? O tingnan nyo, $12,000 po itong ipinapakita ko po sa inyo. Alam nyo ba kung magkano mapupunta sa gobyerno dito? Almost $3,000. Magkano yon? Mahigit 100,000 pesos. O, wag nyong pagganahin ng kabubuhan ninyo. Either bobo o tanga. Ay, nako, nakaka-disappoint talaga ang kabubuhan at katangahan ng mga DDS, ano? Ngayon, kung kinukumbinsin mo sila na wag manood sa akin, tingnan natin kung maniniwala sila yung mga PBBM vloggers, ay ang mga supporter, no? Kasi ang mga DDS ayaw maniwala eh. Patuloy silang nanonood sa akin. Ngayon, tatanungin ko tong mga manonood natin at sumusuporta sa ating gobyerno. Matanong ko lang kayo mga tol, kayo ba ay patuloy na susuporta dito sa ating programa? I-comment nyo lamang po ang 1 kung kayo po'y susuporta sa programa. Ito magbibitiw ako ng salita. Pagka mas marami ang 2, pag mas marami ang 2, titigil po ako sa pagbablog. Comment 1 kung patuloy nyo pong sinusuportahan si Top 1. Comment 2 kung kayo po'y hindi na susuporta kay Top 1. O, sige, tingnan natin. Pag mas marami ang 2, titigil po ako sa pagbablog. Di ba nakita ninyo mga tatanga-tangang DDS, nangungumbinsi kayo na wag nang manood dito dahil nagpapakatotoo ako. Tingnan nyo, ang daming sumusuporta. No, totoo naman yung sinabi mo, sa akin mapupunta initially. Pero yung pera na kinikita ko dito, mapupunta din bahagi noon sa tax na binabayad ko sa gobyerno. And minsan masaya tayo. Nakakapagparapol tayo rito. O huwag kang sasali pag namigay ako ng 10,000 pesos Kasi kahapon namigay lang ako ng 2,000. Pag ako natuwa ngayon, mamimigay ako ulit ng 1,000.
No, nung isang araw pala 2,000, nung kahapon 1,000. Oh. O yan, paano titigil si Top 1? Nako, salamat mga tol. Maraming salamat talaga sa inyo pong suporta. Paano ako titigil niyan? Wala akong nakikita. May nag-comment man ng 2, mangilan-ngilan lang. Ang dami-daming nagko-comment ng 1. O, salamat sa inyo mga tol. At ipinapangako ko naman na hanggat may nanonood kay Top 1, hindi po tayo titigil sa ating ginagawa. Kaya balik na po tayo dito po sa pinapakinggan po natin at nire-reactionan. Dahil sabi ko nga natapos ang termino ko 2018. Habang senador ako, I had access to information, mga dokumento. Kaya pagka meron akong allegation, talagang kaya ko tindigan ng mga kaso kasi Yun ang maganda kay kompleto Trillanes eh. pero nung natapos na Diba mga tol, yun ang maganda kay Trillanes. Kahit tinatawag ng mga tatanga-tangang DDS na trililing, may mga ebidensya talagang inilalatag si Trillanes. Kayo, ako sa kayo ng akusa, magnanakaw si Pangulong Bongbong Marcos, kurap daw siya, wala naman kayong ebidensyang maipresenta. Ano yung katangahan lang? aking termino, wala na akong access dun sa mga dokumento na yon. Kaya itong mga bagong flood control issues na ito, hindi na ako privy dito. But I'm not stopping anybody from pursuing those investigations. In fact, sinusuportahan natin yan kasi similar advocacy. Ganun lang po naman yung explanation doon. May masters po kayo in accountability, major in Duterte. Ano ba narinig ko na? Correct. Oh. Hindi medyo, Oo, sa totoo lang mga tol, grabe kasi talaga, no? Si Trillanes lang for more than a decade ang talagang consistent sa pakikipaglaban sa mga Duterte. Since 2015, no? Fourth quarter ng 2015, nung finally, nagpresenta na ng kandidatura niya, sometime in November yata, ano? Humabol lamang kasi itong si Rodrigo Duterte, nagpalit lamang ito eh. No, pinalitan niya lamang yung kumakandidato sa pagkapangulo. Naging undersecretary niya kinalaunan sa Duterte admin yun eh, na mayapa na yun. Si Yusek Dino yata yun, no? And since then, talagang consistent itong si Trillanes sa pakikipaglaban sa mga Duterte. How many years? More than 10 years na yan. Kaya tama, hindi lang master's degree, kung hindi doctoral pa ang nakuha ni Trillanes sa paglaban sa mga Duterte. Nga pala, I forgot. Tayo pan lang eh. Kasi talagang, Bachelor of Arts lang tayo eh. kasi talagang para yung mga tao, parang nakafocus kay Duterte. Pero I really think na yung mga, may mga bagay talaga na binibigyan ng focus, ano. Kasi pag, when you have your eyes on everything, wala kang focus. Siguro si Sentry naniniwala kay Clint Eastwood. Sabi kasi ni Clint Eastwood, a man has got to know his limitations. Right. At syempre, hindi mo naman kayang labanan lahat. So, Exactly. mag-focus ka kung sino ba yung pinakamalaki na Exactly. halimaw. Kung baka sa amin ng mga bata kami sa Rumble, tapos sa konti lang kayo, marami sila, ang uunahin mo yung leader. Oo. Mahaba pa yung interview na yan, pero medyo masama pakiramdam ko mga tol. Tingnan niyo yung boses ko, no? Parang hindi ko mawari, malat na ngongo. Anyway, magla-live pa rin po tayo mamaya at sa panibagong topic na pag-uusapan natin. Pero dito, i-comment nyo po ang inyo pong mga saloobin. Nagbabasa po ako ng mga comment from time to time, pero madalas hina-heart ko po lahat yan sa YouTube, ano? Sa Facebook, wala na akong time. Ayoko magbasa ng comment sa Facebook most of the time dahil ang dami pong mga tatanga-tangang DDS doon. Napakarami. Sa YouTube, may mangilan-ngilan lamang. Mas marami ang mga sumusuporta sa ating gobyerno. Kaya mas masarap magbasa at tumingin ng komento sa YouTube. I-comment nyo po sa comment section ang inyong saloobin sa pinag-usapan po natin na ito. Maraming salamat mga tol sa inyong patuloy na suporta. Lagi nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.